Doubt. Paano natin ito mapagtatagumpayan? Lahat tayo ay dumarating sa punto ng pagdududa. Pero ang tanong, mananatili ka ba dyan o sasampalataya ka sa Diyos at magtitiwala ka sa kaya niyang gawin sa buhay mo? Dahil bilang Kristiyano, tayo ay dapat mabuhay hindi sa pagdududa at takot, kundi sa pananampalataya. Ang sabi ng James chapter 1 verse 6, "But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of a sea blown and tossed by the wind." Ito po ang ating pag-uusapan sa oras na ito. Paano nga ba tayo magtatagumpay mula sa mga pagdududa ng buhay? Ang pagdududa ay darating pero ang pananampalataya ang dapat mong piliin. Pag sinabi nating doubt, meron dalawang Greek words na ginamit dyan. Yung una is distazo, ibig sabihin is to waver in two positions. At yung diakrino, to be divided in judgment. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagdududa, nahati ang isip at puso mo sa dalawa. Magtitiwala ba ako sa Diyos o magdududa ako? Anong pipiliin ko? Nagkaroon ka na ba ng moment sa buhay mo na sobrang nagduda ka sa Panginoon at sa kaya niyang gawin sa buhay mo? Anong ginawa mo para makaalis ka doon? Think about that. Example dyan, si Apostle Thomas, o kilala siya bilang the doubting Thomas. Kasi ito yung nangyari sa kanya. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." This was the time of resurrection of Jesus. But he said to them, "Unless I see the nail marks in his hands and put my finger where the nails were and put my hand into his side, I will not believe." Di siya naniniwala. Honest naman yung sinasabi niya sa mga disciples. This was his honest doubt. Pero itong nangyari, sa susunod na talata, ang sabi ng Bible, a week later, his disciples were in the house and Thomas was with them. Though the doors were locked, si Jesus nakapasok. He came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, eto na, nakita niya yung evidence sa harapan niya. "Put your finger here. See my hands, reach out your hand, and put it into my side. Stop doubting," ang sabi ni Jesus, "and believe." And Thomas said to him, "My Lord and my God." Then Jesus told him, "Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed." So dito makikita natin that even that honest doubt na pinagdaanan ni Thomas ay naging daan para lalong tumibay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Lalo na nung narinig niya na ang salita ng Panginoon, nung nakita niya na mismo si Kristo at nakita niya ng ebidensya. Grabe no, isang example pa dyan yung the desperate father, yung taong lumapit kay Jesus dahil meron siyang anak na hindi niya na maintindihan yung nangyayari dito. Naglalaway, kung ano-anong ginagawa, nanginginig, tapos yung mga disciples hindi rin nila mapagaling. Tapos sinabi niya sa tatay, "Anything is possible to everyone who believes." At ang sabi ng ama, sumigaw ang ama ng bata, "Naniniwala ako, tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya." And immediately, the boy was healed. Because of the faith of this father, naranasan ng kanyang anak ang kagalingan na kanyang hinihiling sa matagal ng panahon. Also, the story of Apostle Peter, ito yung time na tinawag ni Jesus yung kanyang mga disciples. Si Peter sa gitna ng bagyo, step out of the boat, step out of his comfort zone, and started to walk on water by faith. Pero tila sa kanyang pagsunod sa Panginoon, nagkaroon ng doubt. Ito yung pamilyar na nangyayari sa atin kung minsan, di ba? Nung nandun ka na, sumusunod ka na, sinubukan mo na, tinapak mo na yung paa mo sa tubig, pero habang naglalakad ka, tinitignan mo, pambihira, magtatagumpay kaya to? Makakapagpatuloy kaya ako? Nangyayari din yung doubt, hindi lang before, kundi during. At ang nangyari nung nalihis yung kanyang mata sa Panginoon, nagsimula siyang lumubog. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, "Lord, save me." Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" Bakit ka nagduda? Bakit ka nag-alinlangan? Pero ang maganda dito, nung humingi siya ng tulong sa Panginoon, kinuha siya agad ng Panginoong Hesus. So what can we learn and what are the truths about doubts? Number one, doubt can distance you from God.
Totoo naman na lahat tayo ay dumadaan sa pagdududa. Pero pag nanatili ka dyan, yung doubt na yan can turn into unbelief. Ang sabi ng Hebrews 3:12, "See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God." Kapag masyado kang nanatili sa pagdududa, masyado kang nanatili sa doubt, mapapansin mo ang sarili mo napupuno na ng unbelief at ang layo mo na sa Panginoon. Pangalawang ginagawa ng doubt sa buhay ng tao, doubt can deceive your heart. Di ba sabi natin kanina, ang ibig sabihin ng doubt sa Greek is to be divided. Sabi ng James 1:6-8, "But when you ask, you must believe and not doubt. Such a person is double-minded and unstable in all they do." So hindi niya lang nilalayo ang puso mo sa Diyos. Ang ginagawa din ng pagdududa ay dinadaya niya ang puso mo at isip mo, hindi. Walang magagawa yung Panginoon dyan. Hindi ka na makakabangon. Hindi, ganito na lang yung buhay mo. Hindi, hanggang dyan ka na lang. Hindi, ganito na lang yung gawin mo. Hindi. Puro kasinungalingan ang finifeed ng dyablo sa'yo. Nagiging door ito para magkaroon ng negative mindset ang isang tao. It can deceive your heart. Pero alam mo ba that doubt can be a door to a deeper faith? Immediately, sabi nung kwento natin kanina, the boy's father exclaimed. Sa gitna ng doubt ng mga tao, sa gitna ng doubt ng tatay, sabi ng Bible, "I do believe. Help me overcome my unbelief." Even si Thomas, yung doubt niya ay naging pintuan para tuluyan niyang makita ang kapangyarihan ng Panginoon. It can be a door to a deeper faith. But the question still remains, ano ang pipiliin mo? Ang manatili sa pagdududa o ang sumampalataya sa Panginoon? So this is the question, how to overcome my doubts? How to overcome it? Number 1, be honest with God. Hanapin mo ang Diyos at maging totoo ka sa Kanya. Kausapin mo siya at sabihin mo ang lahat ng dinaramdam ng iyong puso. Ang sabi ng Mark 9:23-24, "If you can," said Jesus, "everything is possible for one who believes." At sinabi ng tatay, "Lord God, help my unbelief." Dito makikita natin na ang tatay na ito ay naging totoo sa harapan ni Jesus. Di ba tatay siya? Supposed to be siya yung haligi ng tahanan. Siya yung man of the house. But this time, inamin niya na wala siyang magagawa kung wala ang Panginoon. Ginawa niya na ang lahat ng bagay na pwede niyang maisip. Pero tanging si Jesus na lang ang kanyang pag-asa. At during the time, pinagaling ng Panginoon ang kanyang anak. Whenever you doubt, sabihin mo sa Diyos yung mga tanong mo. Okay lang yan, magtanong ka sa Panginoon. Huwag mo lang siya questionin. Ilahad mo yung nararamdaman mo sa Panginoon. Be honest with Him. Kasi di tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng takot. Binigyan niya tayo ng Holy Spirit at binigyan niya tayo ng karapatan na makalapit sa Kanya. Siya bilang ating Abba Father, bilang ating tatay. God wants you to be honest with Him. Pangalawa, in order to overcome your doubt, replace lies with Scripture. Yung mga bagay na sinasabi ng dyablo sa'yo, pinifeed ng dyablo sa'yo, sinasabi ng mundo sa'yo, sinasabi ng puso mo na hindi maganda, palitan mo ng mga talata. Ang sabi ng 1 Peter 5:7, cast. Bigay mo sa Diyos all your anxieties on Him because He cares for you. Actually, yung context ng 1 Peter, yung mga Kristiyano dumadaan sa matinding persecution during that time. And Apostle Peter said to them, cast. Na para bang si Pedro, ito yung litrato ng isang fisherman na tinapon yung lambat sa dagat. Ang tawag doon, they cast their nets. Di ba? Sabi ng Bible, cast, itapon mo all your anxieties, lahat ng nagpapabigat sa'yo, gumugulo sa isip mo, your mind is being pulled in different directions, ibigay mo lahat ito sa Panginoon. Not just be honest with God, kundi panghawakan mo yung kanyang salita. Replace the lies of the devil with the scripture and the promise of God.
Pangatlo, how to overcome my doubt. Obey, even when it's hard. Katulad ni Peter, hindi niya alam kung tatapak siya dun sa dagat. Pero nagsimula siyang tumapak sa dagat. Nagsimula siyang makalakad sa tubig. Sa gitna ng bagyong nararanasan niya, nakita niya ang matinding pagkilos ng Panginoon. Then Peter got down out of the boat. Nung narinig niya yung word na come, he walked on the water and came towards Jesus. Yun nga lang sa kanyang paglakad. Lumubog siya. Pero sa kanyang paglubog, nandun pa rin ang Panginoon. Even in those times na parang imposible yung nangyayari sa atin. At ang dilim-dilim ng mga nangyayari sa atin, mapagkakatiwalaan mo ang Panginoon. Obey His voice. Come to Him. Lumapit ka sa Kanya. Patuloy kang maglingkod. Patuloy mong ipagamit ang buhay mo. Patuloy kang sumamba. Tuloy kang sumunod. Obey even when it's hard. Because it's in obedience to God where we experience His mighty power in our lives. Ang sabi ng salita ng Panginoon, do not merely listen to the word and deceive yourselves. Do what it says. Obey even when it's hard. Sunod ka lang. Paunti-unti makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. At makikita mo, buti na lang. Sumunod ako. And you overcome your doubts. So ngayon, nais ko kayong tanongin ng ilang questions. Anong doubt ang paulit-ulit bumabalik sa isip mo ngayon? Mas pinapakinggan mo ba ang mga takot mo? O ang salita ng Panginoon? Kapag nagdududa ka, lumalapit ka ba sa Diyos? O lumalayo ka lalo sa Panginoon? Kamusta ka ngayon, kapatid? Tandaan mo ito. Ang pagdududa ay parte ng pagiging tao. Pero pananampalataya dapat ang manaig sa buhay ng isang Kristiyano. God bless po sa bawat isa, and may this lesson be a blessing to all of you. Please comment on our video, please share, at patuloy niyo pong suportahan ang channel na ito. God bless po sa inyong lahat.